Yan. Ang araw na ito, ang umagang ito, isang espesyal. Dahil nga po, meron tayong, ang Diyos ay merong mensahe na sa umagang ito, espesyal din, na maipahayag sa ating lahat, lalo't higit sa mga katatayan at siyempre sa mga anak. Ang Biblia po ay magbibigay sa atin ngayon ng paalala na dapat ay magdulot sa atin lahat siyempre ng positibong pagtugon, yung tinatawag ng positive response. Hindi lamang ng mga katatayan, kundi maging ng mga anak. Kaya sa umagang to, the importance of fathers to his children and the children to their fathers as well. Kaya sa umagang ito, mahalaga ang ating pag-aaralan dahil ito may kinalaman sa ating pamilya. Diyos na kung saan ay magbibigay sa atin ng paalala sa mga katatayan at siyempre maging sa mga anak. Sa umagang ito ay kikilalanin natin, pararangalan at patuloy na paalalahanan ang mga katatayan. Hindi dahil sa ngayon ay holiday, hindi dahil sa ito ay tradisyon kaya natin gagawin dahil every third Sunday of June ay ito yung worldwide celebration of Father's Day. Hindi natin kaya ito gagawin ngayon dahil sa nakikisabay tayo dun sa tradisyon. Hindi dahil sa gusto lamang natin ito, kundi ang pinaka main reason kung bakit natin ito gagawin sapagkat ito ang sinasabi ng ating Diyos na parangalan ang ating mga magulang. So bagang to, specifically, ang mga katatayan. Sabi nga ni Apostol Pablo, kanyang paalala sa Ephesians 6:1-3, sabi rito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth." Ito isang pangako na kung saan sinabi ng Diyos sa mga anak na magbibigay ng pagkilala o parangal sa kanilang mga tatay o mga kasama ng mga nanay, siyempre. Bagamat marami ang mga tatay sa buong mundo, siyempre hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi sa buong mundo na. Napakarami ang mga tatay na ang katotohanan talaga ay may mga kakulangan. Maraming mga katatayan ang may kapintasan. Masasabi na rin nating mga may kapabayaan. Alam naman natin lahat yan sa iba't ibang kaparaanan. Ngunit sinasabi ng Biblia o hindi sinasabi ng Biblia na i-honor lang natin mga anak, parangalan natin mga anak, ay yun lamang mga mabubuting tatay. Hindi sinabi ng Diyos na kung gusto nyo na parangalan ng inyong mga magulang, inyong mga tatay sa pagkakataon to, ay gawin ninyo. Hindi yun ang sinabi ng Diyos. Hindi niya sinabi na yung mga tatay lamang na makatwiran o nasa katwiran ang dapat nating parangalan. Kundi ang Biblia ang sabi, honor your father and mother. Lahat yun, kasama na doon. Kaya dahil nga tayo ay tapos na doon sa pagpaparangal sa mga kananayan ng Mayo, ang ating pagpaparangal na gagawin ngayon, o yung pagpapaalaala siyempre, ay patungkol sa mga katatayan. Kung babalikan natin yung kasaysayan na kung saan ay naranasan ng mga Israelita sa pamuno ng panahon na yun ni Moises, and then nawala na siya sa panahon ni Joshua, na sila ay nang pumasok sa tinatawag na lupang pangako na ito yung Kanaan, masasabi natin na hindi kumpleto yung pagtatagumpay ng kanilang pagpasok dun sa lupang pangako. Kasi bakit? Kasi yung desire ng Diyos na dapat gawin ng mga Israelita sa kanilang pagpasok dun sa lupang pangako, hindi ito nangyari. Kasi ang nais ng Diyos, sakupin yung lahat ng lugar na yun. Ngunit ang nangyari sa mga Israelita ay nakontento na lamang sila na sakupin o tirahan yung bahagi lamang nung ibinigay sa kanila ng ating Diyos. Sa Hukom 2:6-12, sabi rito, babasahin ko po, "Pinalakad na ni Josue ang mga Israelita at kanilang ang tinirhan ng mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue namatay sa edad na 110 at inilibing siya sa Timnath-Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim, sa gawing hilaga ng bundok, Gaas. Namatay rin ang buong saling lahi, kasabayan ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit, ang sumunod na salin lahi, yung mga anak, ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Sa verse 11, ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan,
laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa kanilang paligid, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Dito makikita natin, yung henerasyon, yung Joshua generation ay okay. Sangayon dito sa ating binasa, sila naman ay lumakad ayon sa kalooban ng ating Diyos. Ngunit nang nawala na itong henerasyon ni Josue, yung mga pumalit na saling lahi, sila ay sumamba na sa mga Diyos-Diyosan sa kanila ay nakapaligid. Dito sa pagkakataon to, makikita natin na sinabi rito sa kasaysayang ito ng mga Israelita na nang nawala yung mga magulang o yung pinapapila nila Josue, yung mga sumunod na saling lahi ng mga anak, sila ay pumunta na sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pumunta na sa gawain ng mundo. Sa ating kapanahunan, makikita natin na hindi pa man umaalis yung mga magulang, gaya ng nangyayari kila Josue, marami ng mga anak ang tumatalikod doon sa tinatawag na daan ng ating Diyos. Marami sa ngayon, kahit na buhay pa yung mga magulang, ang mga anak ay makikita natin, ang kaisipan na ay nakafocus doon sa mga bagay na pangmundo. Yung lahat ng mga inyo-offer ng mundo, yun ang nagbibigay ng kaaliwan sa kanila at doon sila nafocus. Kaya katunayan, marami sa mga anak, mga kabataan, ang nakafocus doon sa mga bagay na pangmundo, pero pagdating doon sa mga bagay na spiritual ay hindi natin sila makita. Sangayon sa Juan 2:16, unang Juan 2:16, for the world offers only the lust for physical pleasure, the lust for everything we see, and pride in our possessions. These are not from the Father, they are from this evil world. Dito natin makikita na yung mga bagay na kung saan ay nagbibigay ng pagnanasa sa kanilang mga mata na napapanood, di ba? Mga pagnanasa ng laman. At ito yung makikita natin na nangyayari na rin ito sa ating kapanahunan, na ang mga anak ay makikita nating nakahiwalay na ito sa tinatawag na katuruan ng Diyos na dapat ay itinuturo ng mga magulang. Ang sabi rito sa Roma 1:28 hanggang 32, bagaman ito'y sa bagong tipan ay matagal na rin naman ang lumipas, 5 taon na rin naman. Pero makikita natin dito na ito'y parang ngayon lamang. Parang ngayon lamang sinulat, parang may nagbasa ng nangyayari sa paligid natin ngayon. At ito yung nakatala, sabi rito sa Romans 1:20-32. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasukulam-sukulam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusukulan sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathanang kasamaan, at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Sa verse 32, nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin nito. Alam niyo po ang mensahe na binanggit ko kanina, yung mga binasa natin iyon sa natala sa Roma, ito rin yung nangyayari sa ngayon. Kaya ang Diyos ay nagpapaala-ala sa bawat isa sa atin. Kung tutuusin, ang mensahe ngayong umaga ay simple. Sa lahat ng aking mga binasa, napakadaling unawain. Alam natin lahat ang kahulugan ng mga binanggit natin, ng mga masasamang gawain na sabi rito sa Biblia, sa binasa natin, ito'y nararapat na parusang kamatayan ang para sa gumagawa nito. Di ba? Pero itong mensahe ito ay simple, napakadaling unawain ng mga katatayan, siyempre, maging ng mga anak. Nagiging mahirap lang na unawain kung talagang ayaw tanggapin o gampanan ng mga katatayan, yung responsibilidad sa kanilang mga anak, at ng mga anak, yung kanilang responsibilidad sa kanilang mga magulang, partikular sa kanilang ama. Dito sa bahagi na ating pinag-aaralan,
Dalawang bahagi yung paalaala na nais na ihayag ng Diyos sa pagdiriwang ng ating araw ng mga tatay bilang paalaala sa ating mga katatayan. Pagpapahalaga sa isa't isa. Yung tungkulin ng tatay bilang pagpapahalaga niya sa kanyang mga anak at tungkulin naman ng mga anak bilang pagpapahalaga at pagkilala niya sa kanyang mga magulang. Yung una, para sa mga katatayan, ang sabi rito sa Deuteronomio 6, Deuteronomio 6:6-7, "These commandments that I give to you today are to be upon your hearts. Impress them on your children." Yung una na itinuturo at ipinaalala sa mga katatayan, ay sabi rito, impress them on your children. Maliwanag ang sabi rito, "These commandments that I give you today." Merong ibinigay na utos ang Diyos sa mga katatayan. Ang sabi rito, yung utos na iyon ay dapat ay ipahayag mo sa iyong mga anak. Banggitin mo sa iyong mga anak. Kaya yung una na paalala sa mga katatayan, yung responsibilidad natin ay yung ipahayag natin sa mga anak kung ano yung sinasabi ng Diyos. Alam niyo po, every time na nagsasagawa tayo ng child dedication, isang bahagi rin na sinasabi natin na bilang responsibilidad ng magulang sa kanyang mga anak, ituro yung daan na dapat niyang lakaran upang sa kanyang paglaki ay hindi niya ito malimutan. Yun ang responsibilidad ng magulang. Pero siyempre, ang unang-unang dapat mangyari sa magulang ay meron siya dapat na ituturo para maituro niya, magampanan niya yung kanyang responsibilidad sa anak na ituro yung dapat na malaman. Kaya makikita natin dito, dapat muna na yung magulang ang siyang magpakalago sa salita patungkol sa Diyos upang siya ay may i-impress o may ituro doon sa kanyang mga anak. Diba? Napakahalaga sa isang ama lalo higit na yung salita ng Diyos ay naipapaalala niya lagi sa kanyang mga anak. Naituturo niya lagi sa kanyang mga anak. Bagaman ang eskwelahan ay nagtuturo ng mabuting asal at may mga religious subjects din naman. At maging sa iglesia ay tinuturo din naman sa mga anak yung tinatawag na paglakad sa tamang daan ng mga anak. Pero maliwanag dito sa sinabing ito ng Diyos, yung pagtuturo sa mga anak ay sa magulang ito binabanggit, ipinaalala. Ang eskwelahan, ang church, ito'y kapartner lamang, katulong lamang. Pero yung malaking bahagi ng pagtuturo sa mga anak, yan ay dapat nagmumula sa magulang, partikular sa mga tatay. Kaya sabi rito, "Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Yan ay tinuturo sa magulang. Kaya pinapaalala sa mga katatayan, ituro natin patuloy ang salita ng Diyos bilang paalala sa ating mga anak. At unang dapat natin gawin, tayo man ay magpakalago sa salita ng Diyos. Pangalawa, yung una sabi rito, ituro. Pangalawa, maglaan tayo ng time. Alam niyo po, ito'y palasak na ito eh. Sa mga ikinakasal din, yung sinasabi na dapat meron tayong kayo sa isa't isa. Ganun din ang mga magulang. Marami na tayo napanood ng mga palabas na tungkol sa mga kawalan ng panahon ng magulang sa mga anak, kaya napapabayaan. Pero siyempre, ang Diyos ay nagsasabi sa atin na mahalaga talaga na yung time. Maglaan tayo ng panahon sa ating mga anak. Paano ba natin ilalaan, mga katatayan, yung ating panahon sa ating mga anak? Ito ba'y sa pamamagitan ng tayo nasa tahanan lamang? Hindi ito basta tayo nasa tahanan lamang, kundi ito yung merong tayong gagawin. Sabi rito sa Deuteronomio 6:7-9, yung unang bahagi yung binasa ko kanina. Sabi rito, "Ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan." Ito yung mga dapat gawin ng mga tatay. Sa inyong paglalakbay. Kita nyo, kung meron mang pinupuntahan ng mga pamilya, kasama sa pag-aaral, pagtuturo, dapat may dala ang magulang, ang anak, ang ama. Sa inyong pagtulog, sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Kita nyo, yung palang time natin, meron tayong ituturo, quality time, hindi lamang sa isang pagkakataon, kundi sa ating pag-alis sa tahanan, sa ating bago matulog, sa ating paggising sa umaga. Sa verse na sabi rito, "Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ninyong bahay at mga tarangkahan." Yung nais ng Diyos na gawin ng mga magulang, ng ama partikular, na ituro yung salita ng Diyos, yung aral ng ating Diyos
Magagawa natin ito kapag tayo ay maglalaan ng sapat na panahon para magawa natin yung lahat ng ito ay pinagagawa ng ating Diyos. Hindi po pwede na bagaman sabi nga, malimit na sinasabi natin ng mga katatayan at maging ng mga magulang. O ako naman, kaya ako wala, ako'y nagtatrabaho. Working and working para doon sa kapakanan o yung tinatawag na para matugunan yung basic needs ng mga anak. Di ba? Walang masama doon. Patunayan nga, biblical yun eh. Biblical yun. Nasabi rito sa sinabi ng Diyos sa Biblia sa 1 Timoteo 5:8, if anyone does not provide for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than unbeliever. Totoo yung sinasabi ng Diyos na talagang tayo bilang mga magulang mag-provide sa ating mga anak. Pero hindi sinabi ng Diyos na sa iyong pag-provide, pabayaan mo ang iyong mga anak. Di ba? Dapat magampanan natin pare-parehas yun. Walang kabuluhan na naging malakas tayo sa pag-provide sa ating mga anak, napabayaan natin yung spiritual. Di ba? Na tayo naman, tuturo ng spiritual, hindi naman natin sila pinakakain sa kanilang pangangailangan. Balance eh, di ba? Nangyayari na kaya napakahalaga. Tatandaan natin yung time na hinihingi ng Diyos na ilan natin sa ating mga anak, yan ay regalo na kung saan kapag ibinigay natin, hindi na natin mababawi. Ganun kahalaga yan. Na kapag yan ay pinaalpasan natin, hindi na rin natin mababawi. Yung pera, pag ibinigay natin, nakakapag-produce ulit tayo ng panibagong pera. Di ba? Nakakagawa ulit tayo ng paraan. Pero yung time na nawala, yung mahalagang oras na nawala, inalpasan natin, hindi na natin yan mababawi. Di ba? Pangatlo, nagampanin ng mga magulang o partikular ng mga tatay, ito namang pinapaalala dito sa Genesis 18, 17 hanggang 19. Ito naman ay yung ang ibibigay naman natin ay hindi lamang ating nalalaman na ituturo, hindi lamang yung ating oras, kundi ang hinihingi dito yung mismong ating buhay. Diba? Totoo naman yan eh, nangyayari naman yan. Nakakatuwa na napakaraming mga magulang ang talagang ibinibigay ang buhay. Sukdo lang yung para sa kanilang sariling buhay, yung kanilang para sa sarili ay wala na. Sukdo lang na ibigay lang yung para sa anak. Yung buong buhay talaga, hindi lalaan. Sabi sa Genesis 18, 17 hanggang 19, sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaking at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kita nyo, makikita nyo rito, pinagpala ng Diyos ang ating ama sa pananampalataya na si Abraham. Hindi upang siya sa kanyang sarili lamang ay lumakas, kundi ang sabi rito, upang ang iba ay mapagpala rin. Na kapag nakita yung kanyang buhay bilang pattern o bilang modelo, ay pwedeng sundan at makasunod din sa kalooban ng ating Diyos. Naniniwala pa tayo mga magulang, partikular mga tatay, na kung ano yung ating ginagawa, ay nagiging reflection din ng ating mga anak. Nangyayari din po yan. Kasi katunayan sa mga bata ng mga bago pa lang nagkakaisip, ang kanilang modelo, ang kanilang tatay, nanay. Kaya pag tinanong mo yung iba dyan, mga bata, sino ang gusto mong maging katulad mo paglaki mo? Gusto ko maging tulad ng tatay ko. Di ba? Gusto ko maging tulad ng nanay ko. Ngayon, kung gano'n ang kaisipan ng bata, at ikaw na ama ay naririyan, na tila baga hindi gumaganap sa iyong responsibilidad, pwede mo nang ma-imagine anong magiging kalalakihan ng iyong anak kung ikaw ang susundan. Diba? Kaya napakahalaga. Kaya dito sa ikalawang hari, 14:3, dito ay merong isang hari na kung saan ang pangalan, hari ng Israel, ang pangalan ay si Amasaya. Nasabi rito, he did what was right in the eyes of the Lord. In everything, he followed the example of his father Joash. Kita nyo? Diba? Kaya napakahalaga. Hari ito. Naging hari ng Israel na kung saan, sabi rito, nagawa niya yung lahat na nakalulugod sa Diyos, partikular yung pagsunod sa naging buhay ng kanyang ama. Kaya napakahalaga tayo ng mga tatay.
napakahalaga ng kung ano yung example na ating iiwan sa kanila. Ano yung mga salita na ating pwedeng sa ating paglisan sa mundong ito, pwedeng matanin sa kanilang puso, mga salita ng Diyos na kung saan ay magiging gabay nila. Yung panahon na kung saan ay inilaan natin sa kanila, na pwede rin gawin nila sa kanilang magiging mga anak. Yung buhay na inilaan din nila ng mga magulang sa mga anak, na pwede rin gawin ng kanilang mga anak sa mga darating na henerasyon. Kaya siyempre sa umagang to, sa paalala sa mga tatay, yung unang bahagi, gampanan ng mga katatayan kung ano yung sinasabi ng Diyos na commandment sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon ng iyong buhay bilang pagpapahalaga at pagkilala sa mga anak. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. Ngayon sa pangalawang bahagi, tingnan naman natin yung tinatawag na bahagi ng mga anak para doon sa ginagawa ng mga magulang. Both ways yan eh. Hindi po pwedeng puro magulang lang o ama ang siya gumagawa para sa anak. Both ways yan, dapat meron din ginagawa. Patunayan yung pagdiriwang ng araw ng mga yung pagkilala, pagpapahalaga sa mga katatayan. Kung Biblia ang ating pagbabasihan 100%, dapat araw-araw. Amen po ba? Hindi po pwedeng sa araw na ito, nire-respeto mo, sinusunod mo, kinikilala mo, minamahal mo yung magulang, yung ama, and then bukas medyo hindi na. Seasonal, or di kaya moody ka, depende sa kung ano yung mood. Kapag hindi maganda ang mood mo, hindi mo may padama ang pagmamahal mo sa iyong magulang. Di ba? Dapat sa lahat ng panahon. Kaya sinabi ko kanina, ipinakita natin yung pagkilala, pagpapahalaga sa ama sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay sa kanila ng paalala sa kanilang mga responsibilidad sa kanilang mga anak. Ngayon, tungkol naman sa pagpapaalala sa mga anak, tungkol sa kanilang responsibilidad sa kanilang mga magulang, patungkol, siyempre, sa mga ama. Naniniwala ako, at ito naman talaga ang katotohanan, na hindi naman lahat ng mga anak may mga magagaling na ama. Katunayan, meron sa panahon ngayon na maaari kong nakakarinig dito, meron siyang hinahanap sa kanyang ama na nakalulungkot. Ang nakikita pa, siyempre, ay yung mga kakulangan. Ganoon naman lagi. Di ba? Pero yung mga bagay na na-provide o ginawa ay hindi nakita. Kaya tuloy para sa mga anak, para baga napakahirap kilalanin, napakahirap na pahalagahan, bigyang parangal ang isang ama na sa tingin naman nila ay nagkukulang. Pero siyempre, sinabi ni Diyos kanina, walang sinabi ng Diyos na gano'n. Na kapag ang ama mo yung nagkukulang, huwag mong parangalan, huwag mong kikilalan. Walang sinabi gano'n. Ano ba yung responsibilidad sa kabila na alam naman natin ng mga lahat ng magulang? Patunayan nga yung mga magulang o ama na sa tingin natin ay parang perfect. Marami pa rin kakulangan yan. Hindi naman lahat kayang ibigay ng mga magulang ang gusto ng mga anak. At hindi lahat puro okay lamang ang treatment. May mga times na ang amay kinakailangang mamalo, kinakailangang manakit. Diba? Na minsan kami misunderstood ng mga anak. Pero siyempre, hindi dahilan yon para mawala yung tinatawag nating pagkilala, pagpapahalaga, pagrespeto sa ating mga ama, sa ating mga magulang. Ano yung ilan sa responsibilidad na masasabi natin na katungkulan ama? Pinag-usapan yung ama, bagaman yung tinatawag na Father's Day na pinagdiriwang ay tumutukoy sa mga tatay ng tahanan o yung tinatawag ng mga biological fathers or whether yan ay foster father, mga lolo. Yun ang tinutukoy dyan particular eh. Pero sa umagang to, nais ko na salingin yung ilan pong tinatawag nating mga tatay na gusto kong samantalahin natin yung pagkakataon na sila man ay kilalanin din dahil sila tumatayo rin bilang mga tatay sa mga anak. Hindi man sariling anak biologically, kundi mga kinikilalang mga anak niya. Yung una na napakahalaga, siyempre yung ating Amang Diyos, yung God the Father. Di ba? Nakakalungkot naman na naibibigay natin yung napakahalagang pagkilala, pagsunod, pagpapahalaga sa ating Ama sa lupa. Pero yung Diyos Ama, na kung saan ay siyang may pinakamahalagang gampanin sa lahat,
ay hindi natin maalala. Siyempre, ang ating Diyos Ama ang siyang nagsakripisyo ng matindi para sa atin. Di ba? Siya yung nagsakripisyo ng matindi sa atin. Pero sa kabila na napakalaki ng ginawa ng Diyos natin para sa atin, ng ating Diyos Ama para sa atin, nalilimutan natin sila. Maraming tao ang hindi nagpapahayag ng tinatawag na pagpapahalaga, pagpaparangal, pagkilala sa ating Diyos Ama. Katunayan, naaalala lang ang ating Diyos Ama sa panahon na sila ay may problema. Diba? Yun yung isang ama na kung saan ay nais ko nabigyan dati na konting sakit. Gayun din yung ating mga biological fathers. Ito yung ating ipinagdiriwang ngayon. Yung mga ama natin sa laman. At syempre, yung mga foster fathers din na kung saan ay meron silang mga, hindi nila sarili, pero itirurong din nila ng mga sarili nilang anak. Kinalinga nila, nagsakripisyo sila, pero ito yung malimit din natin kapag kami nagtuturo na undercover. When was the last time na naalala mo ang iyong ama? Dahil ba sa ikaw ay may sarili ng pamilya, kaya hindi mo na siya naaalala, malayo ang iyong ama? Diba? Hindi naaalala, pero napakahalaga nun. Minsan, pinagtatampuhan pa. Dahil nga doon sa malimit na hinahanapan natin sila sa mga bagay na minsan ay hindi naman talaga nila kaya. At minsan, yung mga ama natin sa laman, na kung saan ay binabaliwala natin sa mga pagpapasya. Marami tayong ama na tinuturing. Mga ama ng pamahalaan at iba't iba pa ng mga ama na tinatawag. Pero yung isa sa umagang ito, na napaka-neglected din, ay yung tinatawag nating mga spiritual fathers. Naniniwala ba kayo na tayo lahat ay may mga spiritual fathers and mothers? Sila yung mga ginamit ng Diyos. Anak tayo sa pananampalataya. Siya yung ginamit ng Diyos para tayo ay mapalapit sa Diyos. At kapag tayo na papasok na sa iglesia, meron tayong tumatayo na ama na nangangalaga sa atin, yun ang mga pastor. Mga pastor na bukod sa kanilang pamilya, itinuring ang mga miyembro bilang kanilang mga anak, bilang kanilang sariling mga anak. Na sila ay idinedicate yung kanilang sarili para sa pangangalaga ng mga anak ng Diyos. Itinuring nila na sariling pamilya, sariling mga anak, yung mga miyembro sa iglesia. Kaya sabi ko, gusto kong focus dito kasi meron tayo ngayong nararanasan na lockdown. Meron tayo ngayon nararanasan na pandemic. Ano yung pwede nating magawa bilang mga anak para sa ating mga tinuturing na mga anak? Nasa oras na ito, bukod sa binanggit ng iba, ay para doon sa mga spiritual fathers natin o yung mga pastor. Paano natin ginampanan ngayong may lockdown? Paano natin mga miyembro ng iglesia na ginampanan yung ating responsibilidad para sa ating pastor? Meron ba kayong burden na ginawa para sa kanila ngayong panahon ng COVID-19? Naalala pa ba natin na marami sa kanila nag full-time? May mga permanenteng trabahong magaganda, iniwan. At yung maliit na pamilya niya, yung malaking pamilya na Iglesia ng Diyos ang kanyang pinasal. Siyempre, napakahalaga sa panahon ito ay nagdiriwang tayo ng Father's Day. Lalo tigit may pandemic. Paano natin ipinagdiriwang ito? Paano tayo nagdiriwang? Tingnan natin ngayon sa ating buhay bilang paalala. Yung una sa ating Diyos Ama. Paano mo siya naaalala ngayong Father's Day? Siya yung dakilang ama natin eh. Gusto ko kasing i-extend dun sa pagdiriwang ng Father's Day. Hindi lamang dun sa biological fathers natin eh. Kundi i-extend natin ang mas malawak patungkol sa Father's Day. Paano natin unang-una sa lahat, paano natin naaalala ang ating Amang Diyos? Ano ang regalo natin sa Kanya? Meron pa bang iniisip na i-offer mo sa ating Diyos Ama? Na matagal na niyang gustong-gusto na ibigay mo sa Kanya? Diba tayo sa mga ama natin sa lupa, yung mga biological fathers natin?
Diba? Pag alam natin na mayroong gustong gusto, pagdating ng birthday o di kaya ngayong Father's Day, yung nagbibigay natin, di ba? Anong nais natin ibigay sa ating Ama? Sa ating Ama Diyos. Gustong gusto ng ating Ama Diyos, ibigay natin ang kanyang ating buhay sa Kanya. Gustong gusto ng ating Diyos. Paano mo siya pasasayain? Pangalawa, yung ating mga biological fathers and mga foster fathers, paano natin sila inaalala? Ano rin ang regalo na nais nyo o nais nating ibigay sa kanila? Dumating na ba yung time na yung kanyang pagsasakripisyo simula ng ikaw ay mapalagay sa sinapupunan na yung ina hanggang sa kalalagayan mo ngayon, nagpahayag ka ba ng appreciation sa kanya? Na-appreciate mo ba yung mga mumunting bagay na ginawa niya para sa iyo? Baka ang nakita mo yung kakulangan at hanggang sa ngayon ay hindi mo pa siya napatatawad. Baka may kabigatan ka sa puso patungkol sa iyong ama. O baka hanggang sa ngayon ay meron ka pa rin hinahanap sa kanya. Diba? May sinabi ang Diyos. Hindi tayo para sa mga mabubuti at magagaling na tatay lamang. Maging sa mga tatay natin at tila baga nagkulang. Patuloy na ang utos sa atin kung tayo'y kumikilala at nakikinig sa salita at utos ng Diyos, gampanan natin ang pagkilala sa Kanya. Simpleng appreciation. Diba? Kailan mo siya nakausap? Kailan mo ipinahayag sa iyong ama? O sa ating ama? Yung pagpapasalamat sa kanilang mga ginawa. Kapag ako'y nagkakasal, ang lagi kong binabanggit sa mga bagong kasal, kaharap yung kanilang mga magulang. Walang magulang na na-provide ang lahat na kailangan ng mga anak. It's either na ayaw ibigay o di kaya talagang di kayang ibigay. Pero pag balik-tarin mo na ang sitwasyon, sabi ko doon sa mga ikinakasal, hindi kayo makararating at hindi kayo magkakaroon ng buhay sa pagkakataong ito kung hindi dahil sa inyong mga magulang. Kaya tingnan natin yun. Pahalagahan natin ang ating mga ama. Kaya ang tanong, paano mo siya pasasayahin? Yung pangatlo, na focus natin, yung mga spiritual fathers o yung mga pastor na tumatayong ama ng mga miyembro ng iglesia. Paano nyo sila inaalala? Bagaman meron tayong tinatawag na Pastor's Day, pero sa ngayon tumatayo rin sila, yung mga spiritual fathers natin na yan, mga pastors natin na yan, sila yung tumatayo, yung mga tupa, sila yung nangangalaga, sila yung tumatayong magulang sa mga tupa. Ngayong lockdown, o kailan pa nag-lockdown? March pa. Naalala mo ba siya? Siyempre, bawal magtipon, hindi kayo nagkikita, maaaring sa Facebook lang. Pero bukod doon, paano mo siya inaalala? Naalala mo ba na buong mundo, hirap na hirap ngayon kung paano mabuhay? Yung mga may trabahong regular na wala trabaho. Lahat ng trabaho na apektuhan maging negosyo. Kasama ang mga pastor na kung saan nagbigay ng buong panahon, ibinigay ang buong panahon, iniwan ang kanyang trabaho para pangalagaan ang iglesia ng Diyos. Naalala mo ba na kailangan din niya ng panggastos? Naalala mo ba na siya ay baka wala ng pagkain, wala ng bigas? Kasi hindi na nga siya nagtatrabaho nag-full time na siya walang church, walang pagsamba. Naalala mo ba siya? Naalala mo ba na siya nangangailangan din? Na maaaring sa oras na ito na hindi pa tapos yung lockdown, siya ay nagtitiis. Maaaring sa oras na ito, iniisip kung ano yung kanilang tatanghalian. Kakainin sa maghapon, maging sa kinabukasan. Maaaring sila nag-aantay na may makaalalang mga anak sa pananampalataya.
Alam niyo, nakalulungkot na makita, nakalulungkot na malaman na may mga ama sa pananampalataya, may mga pastor sa iglesia na napapabaya ang walang mga anak. Mabuti na lang may mga iba na tumutulong kahit paano. Pero nakalulungkot na yung isang pastor na tumatay magulang ng mga tupa na nagbigay na kanyang panahon sa Diyos at maging sa mga tupa, sa mga miyembro ng iglesia, ay hindi man lang siya maalala. Mabigyan man lang ng kunting tulong, o di kaya baka matapos na makapagbigay ng isang beses, pangalawa, sawa na agad. Hanggang sa ngayon, may mga alam kami ng mga pastor na talagang di alam kung saan sila kukuha ng pagkain. Sa mga nakakarinig nito, ang mensahe, mga itinuturing na mga anak ng mga pastor, alalahanin mo sila. Yung paggalang, respeto, pagpapahalaga, paramdam mo sa kanila. Hindi lang sa pamagitan ng pagsunod, kundi yung literal na pagtulong. Ulitin ko, tatanda natin mga anak sa iglesia. Buong buhay nila, marami diyan ang inilaan nila sa Diyos at maging sa inyo ng mga tupan. May pagkakataon pa tayo na gawin ang tama. Tayo ng mga anak sa iba't ibang kaparaanan. Gawin natin yung nararapat na pagkilala, pagpaparangal sa ating mga itinuturing na ama sa iba't ibang aspeto. May panahon pa para itama natin yung ating naging kapabayaan sa ating mga responsibilidad. Kaya sa oras na ito, bilang pagtatapos, in-encourage ko ang bawat isa. Hinihimok ang bawat isa. Buksan natin ang ating tamang kaisipan at pagtrato sa mga itinuturing natin sa buhay na ito na mga ama ng ating buhay. May pagkakataon pa tayo na pasayahin ang lahat ng mga itinuturing natin ng mga tatay sa ating buhay. Sana maging masaya ang ating mga katatayan, hindi lamang sa araw ngayon, hindi lamang sa araw ng bukas, kundi sa lahat ng panahon ng ating buhay.